Lord. Hallelujah. It is good to be in the presence of the Lord. Amen. And it is always fitting for the righteous to bless His name. Alala. Announcement lang po, excuse po. Meron daw pong coaching puti na nandun po sa gate. Kasi lalabas po sila bishop. Lalabas po sila bishop. Pupunta po sa... magandang umaga po, Bishop. Sir Lito Storcitas. Nanangaan. So, magandang umaga po sa lahat ng mga kapastoran po narito ngayon. At katulad po na nasabi ko po, noong nakaraan, di ba, at ina-announce ni Bishop, every second and fourth Sunday po ay na-commit po ni Bishop po yun. And alam ko po na yun po ay ministry pa rin natin na kung saan tumulong po, lalo na doon sa ating pong mga kapatid doon po sa Christ Ambassador, Christ Life Church. Kasi po, mayroong Christ Life Church, doon po kanila Pastor Noel Abuda po sa Parañaque. And every, second and fourth. Si Pastor Rositos naman, every third and first naman po, sa first and third sa Teresa naman po. So they are conducting yung pong leadership. Kailangan po kasi ng tulong po ng Christ Life Church para po ma-establish po yung mga leaders po doon. At sa mga ilang panahon po ay pwede na pong iwanan, kumbaga, yung mga leaders. So kailangan lamang po i-train. Although medyo okay na po at lalong-lalo na sa puso po ng mga kapatiran na nandoon ay nakahanda po maglingkod sa Panginoon. Praise God. So magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Kamusta po kayong lahat? Pinagpala po ba tayo? Amen. Hallelujah. Kasi alam ko hindi kayo pupunta rito kung hindi kayo pinagpala ng Panginoon. Di ba? Tayo pong lahat ay narito nagtitipon para po patuloy na pasalamatan ng Panginoon at patuloy na bigyan siya ng papuri sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa ating pong mga buhay. Amen? Hallelujah. At hindi po biro-biro na mabuhay po sa kasalukuyang kalagayan ng mundo na kinalalagyan po natin. Hindi po madali. Magmula po nung pumasok po ang pandemya, nandun po na marami pong pagsubok na dumating sa atin at tinest po what we are made of, yung ating pong faith. Nandun po na nasubukan. Marami po umayaw, marami po naman ay umuwi na rin sa Panginoon at marami pong pangyayari na kung saan naging daan para po makita talaga yung ating pong maturity bilang mga Kristiyano sapagkat sa panahon na dumaan po ang pandemya at nandun po na bumalik na po sa normal na kalagayan ng buhay ng tao, ay marami na pong pagbabagong naganap. Even in our commitment with the Lord, in serving Him, at pagmamahal doon sa mga bagay na mga pinagkatiwala niya sa atin ay nabago po Sapagkat marami pong tao ngayon, lalo na yung mga walang relasyon sa Panginoon, sa sanlibutan ay nandun po na masyado na pong nakatingin sa material na bagay at mga pakinabang na pansarili lamang. Samantalang na isasantabi po yung pangangailangan natin higit sa lahat sa Panginoon. Amen? Wala tayong ibang kailangan kundi unang higit sa lahat ang Panginoon. Kapag meron tayong Diyos, may Kristo tayo sa puso, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen? And we can face any problems na maaari pong dumating. So magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid po natin na nanonood po sa ating pong online FB live streaming. Magandang umaga din po sa inyong lahat saan man panig kayo ng Pilipinas naroon. Pagpalain po kayo at madama po ninyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon. And as we are studying the Word of God, nandun po na mabago yung ating pananaw, mapaalalahanan tayo, mapalakas tayo sa pamamagitan ng mga salita na ating pong marinig. Ganon din po sa mga kapatid po natin sa ibang bansa, iba't ibang panig ng mundo. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagtulong, pagsuporta sa anumang kaparaanan upang ang ministeryo po ng The Life Giver Church ay magpatuloy. At dumadami po tayo. Marami na po tayong members, not only on physical basis. Kasi marami na po tayong naaabot online. Minsan, pagka panonoorin mo yung mga streamings po natin, nandun po na, hindi mo nakilala yung iba. Tapos may magpapasalamat na lang, salamat po sa mensahe. Minsan may Chinese, minsan may Vietnam, may mga iba-iba na po yung nasyon yung naabot po natin. And that is
yung pong maganda naman po sa side po ng when it comes to multimedia, nandun po na naaabot po natin yung mga imposible dating maabot. At ngayon po, basta masipag lamang tayo sa mga kaibigan natin sa ibang bansa, lalo na doon, kailangan po nila, sapagkat minsan wala silang kasama, kailangan po nila ng Word of God na mapapanaligan, makakapitan po, na magbibigay ng katatagan sa kanila pong pamumuhay. No, kaya tayo po ay pwedeng gamitin, hindi lang po humayo, kundi tayo po ay gamitin para maabot. No? And through your support na ginagawa sa ministeryo ay ina-acknowledge po namin yung pinagpapasalamat lagi sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So we are all blessed this morning. Amen? At ngayon pong umaga, we will study a practical message. And napapanahon naman po. Anong nakaraan pa, alam ko po maa-assign po ako ng second Sunday. Lagi naman pong ganun kapag we are preparing. So nagpe-prepare ka na para hindi ka mag-ahol pagdating po ng Sunday. So at least na you've done your homework as a minister na pinag-aaralan mo na. And along the way ng pag-aaral mo, maayos, yung mga revelations ay nandun po. Pero sabi nga po, ang mahalaga sa Panginoon kung ano yung pangangailangan natin sa kasalukuyan kahapon po may lakad po kaming pamilya. So kampante naman ako na may meron akong maisi-share. And it's about yung bang ministry ng Holy Spirit, about yung kung paano tayo magkakaroon ng best life. So kasi wala naman po tayong may pagmamalaki na sa sarili natin, kundi pangunguna lang talaga ng banal na Espiritu Santo Siya yung kasama natin. Siya yung tagapagturo natin. Siya yung nagko-comfort sa atin sa bawat araw. Amen? So nandun po na, yun po yung theme ng aking pong topic. Kaya lang, dahil po kagabi ay medyo gabi na po kami umuwi, at nire-review ko po, habang nire-review ko yung message, nakatulog po ako. Nakatulog po ako. Parang siguro dala na rin ng pagod. At pagdating po kanina alas 4 ng umaga, as I meditate the Word of God, sabi ko, Lord, salamat po sa mensahe. Na nakahanda. Sabi niya, hindi yan ang ituturo mo. Yung ituturo mo, itong minemeditate mo ngayon. So ito po yung message ngayong umaga. Mainit-init pa kanina, alas 4 ng umaga, hanggang papunta ngayon. Kaya sabi ko, katulad ng sinasabi lagi ni Pastor Rositas, di ba? Pag nagtuturo siya minsan sa kalagitnaan, nakaset naman lahat May outline ka pa, may mga supporting verses, lahat ng pwede mong gamitin nandun. Pero pag tayo mo, the Holy Spirit will speak into your heart. Ito yung sabihin mo sa mga anak ko. Ito yung nababago. Kaya kanina umaga, alas 4, nandun po na, as I meditate, sulat-sulat na po, and the Holy Spirit is giving us the revelation. The title of our message this morning is, Embracing the Promise of God's Presence. Embracing the promise of God's presence. Sabi ko, Lord, para namang milk type at sabi nga, simpleng mensahe na lagi naman namin narinig. Yan, alam niyo po sa akin, personally, mula sa akin, patungo sa bawat isa, ang gustong sabihin sa akin ng Panginoon, sa pinagdadaanan natin ngayon o anumang kalagayan ng buhay natin ngayon, gusto niyang sabihin sa atin na, katulad ng sinasabi niya kanina, pakipaalala mo nga sa mga kapatid mo, sa aking mga anak, na hindi pa rin ako humihiwalay sa kanila. That I am always with them. Yung presensya ko kasama pa rin nila. Kaya lang, parang medyo minsan nakakalimutan yata nila through the circumstances, trials and troubles and testings na dumarating. Parang minsan nakakalimutan na yata nila na kasama pa rin nila ako. Na ang presensya ko hindi humihiwalay sa kanila, hindi humihiwalay sa inyo. Kaya sabi ko, Lord, kasama ako doon sa guilty minsan na ganun. Na sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, kahit na sabihin ng gaano ka katatag na Kristiyano, gaano ka katagal ng Kristiyano, may mga pagkakataon as if you are dealing with the problems and circumstances through your own effort. Parang, kasi matagal na akong Kristiyano, so ano ko yan? Gamay ko na yan, alam ko na yan. Alam ko na ganito, gagawin ko ganito. Pero hindi natin naiisip, it is the presence of God within us na nagbibigay sa atin ng kakayanan para pagtagumpayan ng lahat. Amen? Ang presensya ng Panginoon na suma sa atin, na nagsabing God is with us.
yung pong hindi humihiwalay sa atin, siya yung nagiging daan para matanggap po natin yung mga biyaya at para mapuntahan po natin yung destinasyon na gusto ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So, embracing the promise of God's presence, still, kahit ano man ang mangyari, kahit nagaano ka severe, kahit nagaano yung level ng problema mo sa buhay ngayon, sinasabi ng Panginoon, kasama mo ko. Amen? Kasama mo ko at hindi kita iiwanan. So, Hebrews 13, basahin po natin si Hebrews 13, verse 5 hanggang 6, in the Amplified Version po. Pwede nating mabasa. Actually, ito pong Book of Hebrews was written to all those Christians at that time who were facing persecution and hardship for their faith. Ito po'y sinulat para sa mga mananampalataya sa panahon na yun, na kung saan dumadaan sa mga pagsubok. Even they are economically challenged, na nung panahon na yon, yung empire at yung mga naghahari noon ay pag Kristiyano ka parang ginigipit. So walang kakayanan na magkaroon ka nung sinasabi nating best life. Because there was so much persecution happening around doon sa mga Kristiyano na nahihirapan po talaga sila. And the author of Hebrews encourages us to remain steadfast in our faith, not to give up, reminding that the faithfulness of God and the promises He has made for His people. So noon, at that time, yun po yung sinasabi. No, yun yung mensahe para sa mga Kristiyano noon. And I know that it is still the message for all of us this morning na lahat din tayo makaka-relate sa kung anong kalagayan nila. Although may kalayaan tayong sumamba, may kalayaan tayo, pero nandun po na ang kaaway hindi pa rin tumitigil para subukin yung ating pananampalataya, para papanghinain tayo. Yung mga circumstansyang kinalalagyan po natin, yung mga kaganapan sa buhay, na minsan nagpapahirap sa atin, ay nagiging daan para manghina yung ating pananampalataya. Kaya paalala din po ito, hindi lamang sa mga panahon na yon, kundi paalala sa bawat isa sa atin sa kasalukuyan. Amen po ba? So, sino po dito ang hindi na namumroblema at wala nang pinagdadaan ng problema? Excuse na po kayo ngayong umaga sa service, pwede na pa go and, di ba? Pwede na po tayong umalis, umuwi at kung wala tayong hindi na tayo dumadaan sa ganung kalagayan. Pero lahat po tayo, amen? Ibig sabihin natin, we are blessed at this moment, sa buhay po natin, wala naman tayong kulang, then we have to be thankful. Pero hindi po laging ganun ang buhay, di ba? Life is full of surprises, na paggising mo sa umaga, iba-iba yung makakaharap po natin. Pero maganda sa atin, ay meron tayong salita lagi na pinangahawakan para anumang circumstansya, anumang kaganapan sa buhay, hindi po tayo matinag. Amen? Sapagkat alam natin, kasama ko ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ba? Kinakanta natin. Pero minsan, pag dumating na, di ako matatakot, pero deep inside of us, inaalala natin, teka, ano ba ang gagawin natin? Human as we are. No, may emotion pa rin po tayo. Kahit na tayo yung mga Kristiyano, kahit na gaano na tayo katagal, minsan ay may pinagdadaanan tayo. Pero ang kagandahan lang, kapag naalala natin kung ano ang pangako ng Panginoon at sinasabi ng Kanyang salita, nakakapanauli yung lakas natin, pag-asa natin, so nakakapagpatuloy po tayo. Amen? So, basahin po natin sa verse 5. Sa Amplified po, sabi po, let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions. Amen? Sabi po, let your character or moral disposition be free from the love of money. Hindi lang naman po specific yung pera kundi yung paghahangad ng mga material na bagay, yung pagiging sakim minsan ng pag-uugali ng tao, yun po yung pinapaalalahanan. Lalo na tayo tayong mga Kristiyano. Sabi po, craving for earthly possessions. Yan po ang kinikrave ng tao ngayon They are craving for earthly possession, not of spiritual things na pinagkakaloob ng Panginoon. No, minsan pamimiliin ka, parang pamimili lang, mega mall o church. Amen. Praise God. Hallelujah. Church daw po. Amen po ba? Praise God. Mga taga-life giver talagang pipiliin ng church. Pero kapag pag-iisipin mo, di ba, yung comfort na binibigay ng mall, siyempre malamig. Tapos medyo marami kang nakikita na magaganda sa mata.
sa paningin. Yung alok ng sanlibutan, kumbaga, in general, madalas nahahatak po ang tao. Kahit na nga Kristiyano, we are living in a rat race of life. Yung bang parang yung karera ng daga sa perya. Yung bang pag binitawan mo na yung daga kung saan magmamadali yun, yung karera, magmamadali yun. Parang maraming tao ganyan din. We are caught in a rat race of life na kung saan gusto nating makipag-unahan na rin. Samantalang, sabi ng Panginoon, you don't need to struggle. Sabi, we are highly favored, we are deeply loved, and we are greatly blessed. Oh, that is our position in Christ. Kaya, kailangan mo pa bang makipag-unahan? No. Kailangan mo pa bang, ibang makipaglaban para masatisfy ka lang, para makamit mo yung mga ninanais at mga pinapangarap mo? No. God has a plan, perfect plan for all of us. And His plan for all of us is to give us hope and to prosper us. Amen? Pasaganahin. Kaya kung pagsagana lang, hindi ka na dapat makipag-unahan. Sapagkat sa posisyon mo pala ngayon, pinagpala ka na. Siguro yung hinihintay na lang natin, yung manifestations ng mga specific blessings na inaano natin. Pero di ba, sa buhay natin, minsan may mga dumarating, yung pinagpe-pray mo, higit pa yung dumarating Higit pa yung sa inaasahan mo, yung nakakamtan po ng bawat isa sa atin. Amen? So, yun po yung paalala niya. And be satisfied with your present circumstances and with what you have. Amen. Kontento na po ba tayo sa kinalalagyan po natin? Hindi naman po ito sinasabing makontento ka na sa kahirapan. Makontento ka na sa sakit at karamdaman na meron ka ngayon. Kasi be satisfied with what you have. Hindi po yan yung sinasabi. Kundi anumang mga bagay na tinatangkilik po natin ngayon sa kasalukuyan, nagbibigay daan para tayo magkaroon ng kapayapaan, para tayo po'y maging masaya, para tayo magpatuloy sa buhay Kristiyano po natin. Sabi po, pasalamatan natin kahit na maliliit na mga pagpapala. At lagi ko pong uulitin, natetest po yung ating pananampalataya, even yung attitude of gratitude po natin sa maliliit na bagay. We can only see big blessings na tinatanggap po natin. Pero doon sa maliliit na detalye ng buhay na pinagkakaloob ng Panginoon sa'yo, minsan hindi mo na ipagpapasalamat. Are we thanking God for our family? Amen. Madaling pasalamatan ng Diyos, lalo na masagana tayo. Pero hindi lang doon sinusukat Hindi lang doon tinitingnan yung marami kayong material na bagay. Kundi na ipagpapasalamat mo ba na yung mga anak mo malusog? Yung relationship ninyo sa it is not perfect, pero nandun na, alam mo, kumikilos ang Diyos sa buhay niyo, sa inyong pamilya. Kahit na minsan may mga dumarating na problema, pero nandun po, na makikita mo, God is giving us counsel, dinadirect niya tayo yung dapat nating lakaran. Patungo dun sa kanyang kalooban. Maliliit na bagay, pero hindi po natin agad napapansin na na-acknowledge. Kasi mas madaling ma-acknowledge yung malalaki. Pero ang Diyos hindi tumitingin doon sa mga malalaking biyaya na pinagpapasalamat nyo. Mas tinitingnan niya, siguro, mas inaabangan niya tayong magpasalamat tayo doon sa maliit. Sapagkat pag marunong tayo magpasalamat sa maliit, higit sa mga dakilang bagay, pasasalamatan natin ang Diyos. Amen? Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. So, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. For He, ang Diyos po natin, Himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Amen? Sabi po, never gonna give you up, never gonna kill. Ay, hindi pala kanta pala niyan. Yung mga panahon po namin, si Rick Astley. Sabi po, ang Diyos po ang unang nagsabi. Sabi po niya, He Himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Kaya kung iniisip mo na minsan, iniiwanan ka ng Panginoon, iniisip mo na parang wala nang nag-iisa ka na lamang, humaharap sa mga sirkumstansya ng buhay, sabi po, yan po ang patunay, salita ng Panginoon, sabi niya, He will never give us up, nor leave us without support. E sabi po, I will not. Di ba lagi natin itong na binabasa at pinag-aaralan? Pero paulit-ulit man nating i-rehearse at ay basahin, nandun pa rin po yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Sabi po, I will not. Di ba sabi, pag 3 beses daw po binanggit, talagang dinidiin yung
yung kahalagahan nito na tandaan ninyo, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, or relax my hold on you. Sasabihin natin, basta kapit lang sa Panginoon. Alam nyo, hindi yung kapit natin sa Panginoon ang kailangan. Ang kapit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At sinasabi niya, I will not let you down or relax my hold on you. Hindi ko yung gagaanan para yung makahulagpos ka sa aking mga kamay para mapahama ka. No. Hahawakan kita. Itataas kita. I will lift you up with my right hand and I will bless you. So yun ang gusto sabihin ng Panginoon. Sabi po, assuredly not. Ina-assure tayo, sinisigurado ng Panginoon, hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawing iwanan ka, hindi ko gagawing iwanan ka ng walang tulong, na wala kang tulong na matatanggap mula sa akin, kundi sa bawat detalye, bawat pangyayari, anuman na ang kailangan mo, sabi niya, hindi kita bibitawan. Ang tanong, paano kapag medyo hindi na mabuti yung aking patotoo? Kapag medyo tumitigas yung aking ulo, Lord, hahawakan mo pa ba rin ako? Sabi ng Panginoon, assuredly not. Hindi ka niya bibitawan. Ibig sabihin, anuman ang kalagayan natin, minsan, kasi tayo, emotional din tayong mga persona, na kapag nagagalit tayo, galit talaga tayo. Pag nagtatampo tayo. Pero sabi ng Diyos, anuman yung kalagayan ng emosyon mo, anuman minsan yung salita natin sa kolokyal, anumang toyo meron tayo, anumang topak o sapak meron tayo, ang Diyos hindi magbabago ng pagmamahal at pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi niya tayo bibitawan. Hindi, sukdulan na yung ginagawa ko eh. Sukdulan nga yung ginagawa mo, pero meron siyang sukdulang biyaya na pantapat doon. Kaya kahit na sa kasukdulan ng kahinaan mo, sa kasukdulan ng kasalanan na nagagawa mo, yung sukdulang biyaya ng Diyos, sasagana po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Mararanasan natin yan. So yan yung kanyang pangako. But now we are living in a world of, sabi nga po, full of discontent kasi ang tao eh. Tapos nandun po minsan yung pong kalagayan na parang pakiramdam po nila, they were isolated and they were abandoned. Ganyan ang tao eh. Na masyado pong maraming iniisip sa buhay at marami pong, they are full of self, makasarili. At totoo, we are in the last days. Ako po hindi po naaalis sa yung mga tinuturo sa atin na we are in the last days. Amen? Naniniwala po ba tayo na we are in the last days? And in 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 5, basahin nga po natin sa ESV. English Standard Version po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. So ito po yung sinasabi. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. Sunod pong verse, sa verse 2 hanggang 5 po. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Verse 5, having the appearance of godliness, but denying its power, avoid such people. So yan na po yung karakter ng mga tao sa kasalukuyan eh. Yan po yung minsan na namamayani sa maraming tao, lalong-lalo na kung wala sa Panginoon. Pero nakakalungkot yan kung makikita po yan sa mga niligtas ng Panginoon, pinagbayaran na niya ng kanyang dugo, naging daan sa kanyang muling pagkabuhay para magkaroon tayo muli ng bagong buhay. Nakakalungkot kung yan po yung makikita sa bawat isa po sa atin. Pero ito naman po ay paalala lang para hindi tayo mahulog sa bitag ng kaaway. So, nandun po na, yan yung kalagayan ng tao daw. At kung pag-aaralan po natin na mabilis na, sabi po, they are lovers of themselves.
People are self-centered and focused on their own desires and interests above all else. Mga tao ngayon, kahit naman kayo makakapag-testify, di ba? Na yung tao noon, yung uri ng pamumuhay noon sa uri ng pamumuhay ngayon, medyo malaki po ang pinagkaiba. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Sasabihin natin dati, kasi noon, we are under the law. Minsan nga, when it comes to discipline, maganda pa minsan yung under the law eh. Di ba? Kasi dati sumusunod tayo. Although yung pagsunod natin, yun naman ang hindi maganda. Na yung pagsunod natin dahil sa takot, dahil sa parusa. Pero ngayon, under grace, sumusunod tayo dahil nadarama natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya lang when it comes to discipline minsan, di ba, parang mga Kristiyano, hindi na ganun sa yung pagsunod. And in general, sabi po, people will be lovers of themselves, self-centered and focused on their own desires. Basta, bahala kayo dyan. Basta ako. Ito yung tatahakin ko, ito yung gusto ko, ito yung mga interest, yung interest nyo. Siguro, pwede kong i-consider yan, mga pang-ilang ano. Pero sa ngayon, yung sa akin muna. And lovers of money, there is a strong emphasis on material wealth and possessions, with greed and the pursuit of financial gain being prominent. Sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Napaka ano po yun na yung lovers, yung pagmamahal sa material wealth and possessions. No? Wala naman po masama eh. Hindi kasi sabi na, di ba kapag mayaman ka, di ba, testimony ito na ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, you are under grace, sinusupply ng Lord. Alam niyo po, hindi lang naman yung material na tinatangkilik po natin ang pwedeng maging testimonya na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa atin at pinagpapala tayo. Hindi lang material na bagay. It's not about our wealth. It's not about our possession. Ang Diyos hindi tumitingin sa kung ano ang mga material na tangan mo. Ang tinitingnan niya yung puso ng bawat isa sa atin. Amen? How much we trust and we give our complete trust unto the Lord. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. And they are boastful. Sa iba pong salin, sa NIV, ganito po sinasabi, boastful. Individuals tend to boast and brag about their achievements, possession, status, seeking validation and recognition from others. Kung ano yung sinasabi ng iba, yun mahalaga. Ano kaya sasabihin sa akin ng iba? Pag maganda at pinupuri ka, okay, praise God, success. Doon na natin kinukuha yung success, doon sa mga achievements na meron tayo, at doon po sa mga possessions na meron tayo, or status. Kapag medyo nagkakaroon tayo ng impluensya sa maraming tao, maganda sana yung impluensya natin, gamitin natin para maluwalhati ang Panginoon. At maraming mabagong buhay. Amen? So, nandun po na seeking validation and recognition from others. Kapag wala nang ibang tinitingnan, kailangan maganda ka, mapiplease mo lahat. And kaya pinagyayabang nila na, ayan, dahil sa ano yan. Kasi magaling ako eh. Kasi ngayon, di ba? Ganun na ang tao ngayon. Na noon, ang alam ko lang, sa probinsya, mayroon pa rin naman. Kapag yung pinagmamalaki ng mga magulang yung anak na nakatapos, may tarpaulin sa labas yun. Kaya titingnan mo na lang kung masaya yung kulay, achievements po yun. Kasi pag medyo minsan tarpaulin nakalagay doon, tapos madilim, yung pala may patay na pamilya. Pero sa probinsya, mayroon pa gano'n, pinagmamalaki. At dapat naman ipagmalaki, no, yung mga achievements ng mga anak natin. Pero bilang Kristiyano, hindi po kailangan yung bang marali natin o ipagyabang yung mga achievements natin dahil gusto nating itaas yung mga sarili po natin. So, yung pagiging mayabang minsan and being proud, sabi po, there is an attitude of arrogance and self-importance with people displaying a sense of superiority over others. Yung mga proud, mga puno ng pride ng mga tao na iniisip nila mas magaling sila kaysa sa iba. No? And abusive. People engage in harmful and hurtful behaviors towards other, whether verbally, emotionally, or physically. Ngayon, madali na lang manlait ng tao. Puntahan mo siya doon sa kanyang profile, sa timeline, tapos mag-comment ka doon. Di ba?
Minsan nga, kahit hindi mo friend, madali na mag-abuse ngayon through yung sa sinasabi natin. At ngayon, napakadali na lang. No, parang lahat yata may karapatang magsabi ng mga hindi magagandang bagay sa'yo. No, hindi na iniisip kung masasaktan yung kapwa. Minsan, ang masakit nun kung malapit pa sa'yo, ang magsasalita ng mga ganong mga bagay. So they are abusive. No, hurtful behavior towards others, whether verbally, emotionally, or physically. Ngayon, makakarinig ka na ng balita na isang lola, sinaksak nung apo, o kaya binugbog, yung magulang, di ba, gano'n na po eh. Napaka-abusive na ng umiiral na espiritu sa sanlibutan. And disobedient to their parents. Alam ko po na hindi naman lahat. Disobedient to their parents, there is lack of respect and honor for parental authority and guidance, leading to disobedience and rebellion. Minsan ngayon, pag magulang ka, kailangan mo nang bantayan ng bawat sasabihin mo. Dahil sasabihin nila sa'yo, may karapatan din sila. Wala ba akong karapatang maganito? Wala ba nga? Tapos minsan, dahil sa marami na silang natutunan ngayon, napaka-moderno, ang daming nilang information. Minsan yung mga anak, kapag hindi rin grounded sa Word of God, kahit nga po sabihin na natin, anak naman ng pastor, anak ng mga Kristiyano, di ba? Meron pa rin. Na-influensyahan pa rin. Kasi paglabas nila ng bahay, hindi na po natin hawak yung mga pag-iisip po nila. Kaya lang ang kagandahan sa atin, do not spare the rod. Amen? Papaluin natin, pastor. Hindi po. Di ba? Sa atin, yung rod po ay yung Word of God. Yung mga counsel natin, yung pagpapayo. Yung mga salita ng pagpapaalala na may pag-ibig na inaakala ng mga anak sermon. Yung po yung pamalo natin, salita na lang. Kaya nga, do not spare the rod, hindi po ibig sabihin nun, yung basta stick lang. Yung literal na stick na, pag nagkamali yung anak mo, paluin mo. No, pag nagkamali, hanggat maaari, salita. Lalo na salita ng Diyos. No, at yung salita na may pag-ibig, may kagandahang loob, na alam nila, mararamdaman nila. So, yun ang nakapagbabago sa mga anak. Pero yung mga salita na, hindi na rin eh. Kasi ngayon, yung mga anak, magaling na rin sumagot. magaling na rin idepensa yung mga sa totoo lang. No? At yan, hindi po sa yan, sabihin na natin, exempted yung mga Christian, exempted ang mga anak ng pastor. No? Hindi po. Kaya lang paalala sa bawat isa sa atin. Yan yung kalagayan. They are disobedient to their parents. And ungrateful individual fail to appreciate and acknowledge the blessing and kindness they receive, showing ingratitude toward others and God. Alam niyo po, yung mga pagpapalang tinanggap natin, somewhere, somehow, hindi lang po natin tinanggap yan dahil sa atin eh. Minsan nga, yung pinag-pray natin, kaya tinanggap, hindi naman dahil lang sa'yo eh. Dahil talagang mabuti ang Diyos. Pero dahil din yan sa ibang mga kapatiran o mahal mo sa buhay na nagpe-pray para sa'yo. Di ba? Hindi lang naman lahat ng sinasagot na panalangin ay panalangin natin, kundi yung panalangin ng iba at pagpapahayag ng pagpapala sa atin, yun ang kinakatugon ng Panginoon. Halimbawa ako, pinag-pray ako ni Pastor Rositas, hindi ko alam, yung pala, tapos pagmamalaki ko, salamat Lord, binigay mo na yung blessing, yung pala, oy, hindi ikaw ang naging daan. Alam mo bang may nanalangin para sa'yo? Pinanalangin ka ng kapatid. Kaya hindi mo rin may pagmamalaki yung mga biyaya dahil sa panalangin mo. Amen? And most of all, yung tinatanggap nating biyaya ay galing sa Diyos. Sa mapagpalang kamay ng Panginoon, mapagmahal na puso ng Diyos, ng ating Ama, na kung saan hindi tayo tinitingnan sa ating kahinaan, magos, yung pag-ibig niya, yung kagustuhan niya, na ipagkaloob sa atin yung ating pangangailangan. Yun yung nagiging daan para ipagkaloob sa ating mga pagpapala. But none of us. Hindi po yung dahil sa galing natin sa panalangin, hindi dahil sa ating posisyon sa church, hindi dahil sa immaturity natin as Kristiyano, no. It's all about His grace. It's all about His love, unconditional love towards us. So, kaya lang maraming tao ungrateful. They are unholy. There is disregard for moral values, righteousness, and spiritual principles, leading to a lifestyle that is contrary to God's standard. No? Kung standard lang ng Panginoon, hindi natin kayang abutin eh. Pero nandun po na, marami ngayon, lalo na, yung moral values. Sabi nga, di ba,
Karaniwan na lang ngayon yung paggawa ng kasalanan, yung pamumuhay na walang pakundangan, yung mga ginagawa natin noon, nung nasa sanlibutan pa, ginagawa riyan ng maraming tao. At minsan, nakakalungkot, nakasama pa rin ng mga Kristiyano gumagawa niyan. They are unforgiving, yung pong ayaw mong magpatawad, yung bang holding unto grudges and bitterness, slanderous individual engaged in spreading false and damaging information about others, tarnishing their reputation, slanderous, yung mga fake news, yung mga binabalita na mga iba, sa salin-salin, no? Mga maling balita. So without self-control, they are brutal, not lovers of the good, treacherous, so they are deceitful, untrustworthy, and they are rash. People act impulsively and recklessly without considering the consequences of their actions. Ganun ang mga tao ngayon. Biglang kung ano yung gusto. So hindi na i-consider yung dati pag nagdi-decision ka, titingnan mo yung pros and cons. 'Di ba? May pros and cons. Ngayon mga tao basta naisip, yun na gagawin. Mas lamang yung ganun pong kaisipan. And they are conceited. There is an attitude of vanity, arrogance, and self-centeredness with individuals thinking highly of themselves. So yan po yung kasalukuyang kalagayan. So we are living in a world that is full of discontent at marami na pong pangyayari ng pag-uugali ng tao na nababago. Pero meron pong isang hindi nababago. Yung nangako na sinasabi pong, He will never give us up, He will never let us down, and He will never leave us without support. Yung nangako na hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. So, yun po yung promise niya, promise of God's presence. Na nabanggit na rin po yan, even in the Old Testament. Tingnan lang po natin, balikan lang po natin. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Yan po natin. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Thank you, Lord. Sabi po, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. So, in the Old Testament time po yan. Nandun po na nangako ang Panginoon. Even sa Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Tingnan po natin. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Saan man tayo pumuraon, anuman kalagayan ng buhay, meron tayo. Sabi niya, ang pangako niya, God is with us. God is with you. Sabi mo nga sa katabi mo, God is with you. Do not be afraid or dismayed. No, huwag tayong madismaya sa mga pangyayari. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya, ang kanyang presensya. There is the promise of God's presence, no? Sa buhay po ng bawat isa sa atin. And sa Matthew chapter 28, verse 20, basahin nga po natin. Matthew 28, verse 20. Sabi po, and teach them to faithfully follow all that I have commanded you, and never forget that I am with you every once in a week, every once in a while, sabi po, and never forget that I am with you every day, 24/7, even to the completion of this age. So siya po ang nangako, na sinasabi niya, huwag tayong matakot, no, huwag tayong mangamba. No, sapagkat sabi niya, I am with you every day, sa bawat araw ng buhay mo, sa paggising mo mula sa umaga, no, and when you lay your heads to rest, sabi po, kasama mo ako. Mula sa paggising mo hanggang sa iyong pagtulog. So, kailangan pa ba tayo mag-alala? Hindi na po. Paalala po sa bawat isa sa atin, hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya wala tayong excuse na sasabihin natin, Lord, kasi hindi ko maramdaman yung presensya mo eh. O, di ba? Hindi ko po kasi parang
Parang sa panahon na kailangan kita, hindi kita matagpuan. Walang nangyayari sa buhay ko. Hindi po maaring walang nangyayari. Behind, doon sa mga event, sa buhay po ng bawat isa sa atin, meron pong ginagawa ang Diyos sa likuran nito. Amen? Maaring nandyan po yan, nahihirapan tayo. Pero sabi nga po sa Romans 8:28, alam po ba natin yon? Romans 8:28, sabi po, all things will work together for our own good. Puro para sa kabutihan pa rin ng kanyang mga anak, para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. So ano man yung pangyayari, Lord, mahirap man, maring nasasaktan man tayo, pero sa mga pangyayaring masakit, nahihirapan tayo, meron pong ginagawa ang Diyos. At isang araw, pag nakita mo kung ano yung ginagawa ng Panginoon, hallelujah, maiiyak ka na lang sa pasasalamat. Sasabihin mo, Lord, you are so faithful and I give you all the glory and honor and praises for what you are doing in my life. No, yun na lang ang mababanggit mo eh. Sa grasya ng Panginoon na sumasagana sa bawat araw ng buhay po natin, wala na lang iba tayong masasabi kundi pasasalamat sa ginagawa ng Panginoon sa atin. No, at alam ko lahat tayo may patotoo ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, nandun po na, there is the promise of God's presence sa bawat isa. At may mga benepisyo po ito para sa bawat isa po sa atin. No? 2 Corinthians chapter 1, verse 3 hanggang 4. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 hanggang 4. Sabi po, all praises belong to God and Father of our Lord Jesus Christ, for He is the Father of tender mercy and the God of endless comfort. So, sa verse 4 po, sabi po, He always comes alongside us to comfort us in every suffering so that we can come alongside those who are in any painful trial. We can bring them the same comfort that God has poured out upon us. So sabi po, He always comes alongside us to comfort. Diba, alam natin yun eh. He is called alongside. Siya yung comforter po natin. He is called alongside. And the Holy Spirit, ang ministry ng Holy Spirit, sa buhay po ng bawat isa. And the Holy Spirit, Jesus and God the Father is one. Amen? So, sabi po, tayo po'y inaaliw, tayo po'y sinasamahan so that we can come alongside those who are in every painful trial. No, tayo maging kalakasan din sa iba na pinagdadaanan din yung pinagdaanan na natin. So we can bring them the same comfort that God has poured out upon us. So He's the God of all comfort. Na kapag nasa atin po ang presensya ng Diyos, nandyan po yung kanyang comfort. No, nandyan yung kanyang pag-aaliw sa bawat isa. Hindi po madaling humarap sa mga problema. Marami pong stressful na mga pangyayari sa buhay. Marami nagiging daan para sa depression. Marami nagiging daan para mawala ng pag-asa ang tao. But God is a God of comfort. He comes alongside us. Sabi po, in every suffering, in every trials na meron po tayo, hindi tayo nag-iisa. Laging may kaaliwan. Kaya sinasabing magalak ka. Kung ikaw man ay dumaraan sa mga matitinding pagsubok, magalak ka. Kasi hindi ka nag-iisa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amen? Hallelujah. So may kasama tayo. And sa Philippians chapter 4, verse 7, sa NLT po, pakibasa po natin sa NLT. Philippians chapter 4, verse 7, if you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. So as we live in Christ Jesus, sabi po, the peace of God will guard our hearts and our mind. Maraming ang kaaway nagtatanim ng mga negatibong kaisipan sa puso at sa isip natin. Na sa mga problema na, ayan, kasi ikaw, nagtitiwala ka sa Diyos mo, yan ang nangyayari sa iyo. Anong grace? Walang pagdating sa problema, ganito, sinisira po ng kaaway yung ating pong focus sa Panginoon. Pero sabi po, if we are in Christ and Christ is in us,
if we are living under the grace of God, there is that peace that passeth all understanding. Peace which is far more wonderful than the human mind can understand. Yung hindi natin may paliliwanag yung kapayapaan. Naramdaman nyo na ba yun? Yung bang, ang tindi ng problema kinakaharap mo, pero wala kang maramdamang takot. Habang yung mga taong sinisiran mo ng yung problema, yung bang sila yung, naku, mabigat yung pinagdadaanan mo, kapatid. Parang napaka niyan, grabe yan. Magpakatatag ka, baka, di ba, may baka pa eh. Yung mga imbis na sana ma-encourage ka minsan, kahit yung mga tao, lalo na kung wala sa pananampalataya sa Panginoon, ako, hindi mo na kaya yan, mabigat yung problema kinakarap mo. Pero tayo po nasa Panginoon, there is that peace that passeth all understanding, kapayapaan na hindi mo maipaliwanag, na sa gitna ng mga bagyo, sa gitna ng malakas na unos, malakas na hangin, no, na humahampas sa atin, na minsan parang hinihintay na lang ng iba, o sumuko ka na lang. No? Kaya bahala na, wag ka lang. No, parang dinidiscourage na tayo. There is that peace that passeth all understanding, na hindi mo maipaliwanag, meron kang kapayapaan. Amen? Yung mga matinding pagsubok sa pamilya, sa pinansyal po nating kalagayan, sa anumang kalagayan ng buhay. Pero ikaw mismo na nagugulat ka, Lord, parang sinasabi mo, Lord, parang hindi na yata ako normal na tao. Yes, hindi ka na normal na tao. At hindi ka rin naman abnormal. You are a supernatural man and women of God. Amen? Hindi po, kasi minsan, ako po noon na ganun experience, parang sa mga bigat na problema, Lord, ba't ang payapa ako? Kasi minsan kina-question na iba, uy, ba't parang okay lang sa'yo. Di ba yung mga testimony ni Pastor Rosita, sinasabi, nakangiti siya, sinasabi ng mga anak, uy, umiyak ka nga. Ano nga gagawin kung ayaw umiyak ka na tao? Kasi merong kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Amen? May kapayapaan ka na, kung ano man ang pangyayari, alam mo, nandun ang Diyos sa pangyayari sa buhay mo. And He is always in control. Amen? Mga kapatid, ngayon pong umaga, ano man ang kinakaharap po natin, God is in control of everything. Kaya huwag ka magtaka na, parang hindi na yata ako normal, Lord. Parang hindi na ako natatakot, hindi na ako nangangamba. Normal po yan sa isang Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon, na namumuhay sa Kanyang grasya. Amen? Hallelujah! Kaya, yun po yung talagang dapat nating maramdaman. Hindi tayo dapat nagdadalawang isip o yung bang nag-aano sa buhay. Teka, parang sumusuntok tayo sa buwan. Hindi po. Meron tayong kapayapaan. So, one of the benefits of God's presence, 2 Corinthians chapter 4, verse 7 and 9. Verse 7 hanggang 9, sabi po, 2 Corinthians chapter 4. Sa TPT po, basahin po natin. 2 Corinthians 4, 7. Sabi po, we are like common clay. O sa tingin ng iba, common clay lang tayo. Di ba? Parang isang, di ba, putik, di ba? Na naging ginawang paso, parang gano'n. We are like common clay jars that carry this. Sa isang simpleng jar na yon, pasok, na tayo, yung buhay natin, simpleng tao, kung tinitingnan na iba. Sabi po, we are like common clay jars that carry. So dinadala po natin the glorious treasure within. So sino ba yung glorious treasure within na dala-dala po natin? Ang Panginoong Hesus. Ang buhay niya na nasa atin. Amen? Sabi po, so that the extraordinary overflow of power will be seen as God's and not ours. Sa buhay po natin, tingin ng iba, simple lang tayo. Maging sa kaaway, kung titingnan tayo, parang akala niya, napakadali lang nating talunin. Pero ngayon, alam na rin ng kaaway na hindi niya kayang gawin yun sa atin. Sabi po, we are like common clay jars na nagdadala ng yung kaluwalhatian, kayamanan na kung saan, upang dun, dahil sa kayamanan na nasa iyo na iyon, ang Panginoong Jesucristo, yung extraordinary overflow ng power, which is the power of the Holy Spirit in us. No, kumikilos at work. The same power that raised Jesus Christ from the dead is the same power at work within us. Kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos na nagbumuhay sa ating Panginoon sa Kristo. No?
At yan po yung kapangyarihan. Para po makita sa bawat isa sa atin, since that Christ is in us, yung kapangyarihan niya, siya yung maluwalhati. Siya yung maitanghal sa buhay po ng bawat isa. So kasama natin siya. So, not only yung comfort, yung peace, yung kayang ibigay ng presensya ng Diyos, but there is strength. There is the promise of strength in God's presence. Amen? Kalakasan para po sa bawat isa sa atin. So, that is divine promise that He will never leave us nor forsake us. So, God's promise are source of comfort and security. Yung pangakong ito ng Panginoon na sinabi niya, I will never leave you nor forsake you, it is a promise that are source of comfort and security. In Psalms 121, verse 5 hanggang verse 8, basahin po natin sa TPT. Jehovah Himself will watch over you. He is always at your side to shelter you safely in His presence. Sa presensya ng Panginoon, lagi niya tayong ibang pananahanin ng may kaligtasan. No? Sa pagsama niya sa bawat isa sa atin. And sa mga sumusunod pong talata, verse 6, He's protecting us, or He's protecting you from all danger, both day and night. So yung proteksyon ng Panginoon, iingatan niya daw tayo. No? Sa araw man o sa gabi. And verse 7, sabi po, He will keep you from every form of evil or calamity as He continually watches over you. And our God never slumbers nor sleep. Hindi siya umiidlip, hindi siya natutulog, na kapag kailangan natin, kailangan mo siyang katukin, na pag kailangan natin, teka, nasaan kaya ang Panginoon? Tatanong natin. Hindi po, sabi po, He will keep you from every form of evil or calamity. Anumang kalagayan ng buhay, sitwasyon, meron tayo. Sabi po, as He continually watches over you. And verse 8, sabi po, you will be guarded by God Himself. Hindi siya kukuha ng isang magbabantay sa iyo galing sa security agency ng langit. Hindi siya kukuha ng, sasabihin doon sa, yes, He will charge His angel to keep us safe. Diba? Pwede po yun. Pero ibig sabihin, siya personal. Sabi po, you will be guarded by God Himself. And you will be safe when you leave your home. Amen. Lahat tayo umaalis ng ating bahay, patungo sa ating trabaho, assignments, sa bawat araw. Amen. At ang pangako ng Diyos, sabi po, you will be safe when you leave your home, and safely you will return. Sabi po, He will protect you. Kailan po? Now, and He will protect you. Ano po sabi? Gaano katagal yung forevermore? Forevermore. Tama. Tama nga si Bishop. Matatalino po talaga ang taga-life giver. No? And He will protect you forevermore. Pag sinabing forever, forever yun. Diba? Sa Panginoon. Sa tao, magdududa ka, magdadalawang isip ka. Kasi kadalasan nung nagsasabing forever sa tao, hanggang bukas lang yun. Hanggang sa mga ilang araw. Pansamantala pala. No, pero sa Panginoon, talagang He will protect you forevermore. Nung sinabi niyang, I will protect you now, and He will protect us forevermore. Hallelujah. So, kung ganun ang kalagayan natin sa kamay ng Diyos, kailangan pa bang mag-alala? Siguro mag-aalala tayo, natural lang, bilang tao. Pero kapag nababalikan na naman natin ang pangako at marirealize natin, teka, kasama ko pala ang Panginoon. Bakit ako matatakot? Ang pangako niya sa akin, saan man ako pumaroon, He will keep me safe. He will keep me protected. No? And I am guarded by Himself. So bakit ako matatakot at mawawalan ng pagtitiwala? So God's promise are source of comfort and security. He will never leave us nor forsake us. No, yun po yung pangako ng Panginoon eh.
He will never leave us nor forsake us. Kaya, mapangahawakan po natin na ang Diyos na nangako po ay tapat sa bawat isa. At nandun po na hindi siya magbabago ng kaisipan sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Mahalagang maunawaan po natin na kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Na mai-apply po natin. Sabi po, He will never leave us nor forsake us. Ibig sabihin ng Panginoon, it is an assurance of God's unending presence with His people. And in a world where feelings of isolation and abandonment are common, this assurance offers profound comfort and hope. No, kasi yan ang pinaiintindi, pinauunawa ng sanlibutan. Kaya ngayon, maraming napakadali na lang ma-depress, napakadali na lang ma-stress, madali na lang umayaw sa buhay eh. Kasi di ba yun naman po ang kailangan natin, yung merong someone we can turn to in times of our needs. Ang tao ganyan kasi. Hindi po siya ginawa para mag-isa. Di ba si Adan, hindi siya pinag-isa, binigyan siya ng Eva. No? At ayaw ng Panginoon na nag-iisa lang tayo kasi kapag nag-iisa ka, wala kang lakas wala ka man lang mapagkukunan ng kalakasan. So, iyan ang nilalagay ng kaaway ngayon sa isip ng maraming tao, yung feelings of isolation and abandonment. Common po yan. So, itong sinasabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you, it encourages us to lean on God, especially in times of uncertainty and difficulty. Sa panahon na hindi po natin tiyak na ang takbo ng buhay, lalo na ngayon, no, ang dami pong banta ng kaguluhan, kagutuman, kahirapan, namamayani po sa buong mundo. No, at kung makikinig lang tayo sa mga balita, parang tayo, okay lang tayo dito, wala tayong threat, pero yung bansa natin may threat. Di ba? Parang inaangkin ng Pilipinas di ba? No, hindi naman natin sinasabi ng mga namumuno sa atin, hindi ibibigay. Pero maraming pangyayari. Naakala nyo ngayon, mapayapa lang, pero may tensyon. Di ba? Yung sundalo ng Japan, Amerika, at Australia, nagkaroon ng military exercise. Yung mga Chinese naman, parang naging isip bata, parang nakikipag-away lang na bata. Nung lalabanan sila at may nakuhang kakampi yung kaaway, hindi, parang pinagtutulungan nyo kami. Parang unfair yun parang hindi maganda yun, nagtutulong. Parang ganun. Pero may banta sa bansa natin. Hindi, ayaw nating di ba, yung bang palakihin para matakot ang mga tao. Pero yan naman talaga kasalukuyang kinalalagyan natin. Tapos yung di ba, yung economy natin. Ba, pataas ng pataas. Ang lahat. No? Aangal na naman siyempre yung mga tawag dito, yung mga nagtatrabaho. Siyempre, kung itataas ang mga bilihin, dapat itaas din ang sahod. Pag tinaas naman sahod, sabi naman ng mga namumuhunan, ano pa magiging buhay namin negosyante? Wala na kami. Pero alam niyo po ba, na anuman ang tumaas sa lahat ng ito sa sanlibutan, hindi po mababago, hindi matitinig ang kapangyarihan ng Panginoon na sumasa atin, na tayo po ipagsanggalang, na tayo po iparanas mo niya sa atin yung kanyang pagpapala. Amen? Magkaroon man ng pabago-bagong sitwasyon yung kapaligiran po natin, hindi magbabago ang Diyos. Yun po yung asahan natin at kasama pa rin natin siya sa bawat araw and He will guide us, He will protect us. Hallelujah. So, they are promise ng comfort na nagmumula sa atin. So, in times of uncertainty, nandun po na huwag tayong mawawala ng pag-asa. So, the promise is also a source of assurance and contentment. Alam niyo po, sa buhay natin, mahalagang maunawaan po natin na hindi po natin dapat inilalagay sa kamay ng sinumang tao yung ating pong kinabukasan.
yung ating gustong mangyari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nandun po na, ang Panginoon ay nangangako that He will never leave us nor forsake us. Na sinasabi niya na anuman ang maganap, huwag kang lumiko ng iyong pananampalataya at ipagkatiwala yung iyong buhay sa kamay ng tao na katulad din po natin lang. Kasi pag sa tao po natin pinagkatiwala, sinasabi po dito na katulad sa ating pong binasa, yung sa una, yung sa text po natin, Hebrews 13:5-6, sabi po, let your character, your moral essence, your inner nature be free from the love of money, shun greed, be financially ethical, being content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So dito po, marami kasing tao, marami pong issue ng materialism ngayon sa sanlibutan. Issue of materialism and the love of money, which can easily entangle individuals, leading them away from the life of faith and trust in God. Maraming tao nahihila doon sa magtiwala ka sa magagawa mo. Dumiskarte ka sa buhay para ka maging masagana. At nagiging materyoso ang mga tao na naglalayo sa atin, sa ating pananampalataya. Parang sinasabi, minsan ginadjustify lang natin, di ba para sa pamilya ko naman to? Alam naman ng Diyos yan, na kaya ako nagsisikap dahil sa aking pamilya. Wala pong masama doon sa pagsisikap po natin. Pero alam po, merong isang Diyos na nakatunghay sa bawat isa sa atin na alam niya yung pangangailangan po natin. Na hindi mo kailangan lumayo sa pananampalataya, hindi mo kailangan lumayo sa mga bagay na patungkol sa Diyos, sa iyong pagdalo, sa iyong pong pananalangin, o sa iyong pagtitiwala sa Kanya, hindi ka dapat lumayo sa pananampalataya mo sa Panginoon. Because we need to trust, sabi po, in God. So it encourages us to be content with what we have. And sabi po, tinuturo sa atin, yung reliance on God's provision. Kayang ibigay ng Panginoon. Kayang ibigay ng Panginoon. At kaya niyang gumamit ng mga tao maging daan. Yun naman talaga eh. No, gagamit siya ng mga tao, kaparaanan, bibigyan kanya ng katalinuhan, kaalaman, mga gagawin mo para ka pagpalain. So, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya hindi mo na kailangan mag-resort doon sa, minsan nagtitiwala tayo sa tao. Yes, we need connections. Kailangan po yun. Pero alam niyo po ba na maging sa mga connections po natin, halimbawa, when it comes to business, alam niyo po, God can bring us into divine connection with other people na kung saan magiging daan para pagpalain tayo. Ilalagay niya tayo doon sa mga tamang tao na i-connect tayo para halimbawa yung business mo lalong mag-flourish, lalong pagpalain. So ibig sabihin wala tayong hindi kayang gawin. Iba na yan. Hindi naman to spiritual business to. No. In every area of life, concern ang Panginoon sa atin. Kaya maging sa business natin, maging sa pamilya natin, maging sa mga professions po natin, sa lahat na may kaugnayan sa atin, concern ng Panginoon. At kaya niyang kumilos kung hahayaan lang natin siya na kumilos sa buhay po ng bawat isa. Amen? Kaya niya tayong pagpalain. So, He will never leave us. This is a source of assurance and contentment. Kapag nasa Panginoon ka, nandun po na Jesus teaching us about reliance on God's provision rather than accumulating wealth. Kasi yung yaman naman, hindi mo naman natin madadala eh. Pero kapag nabigyan ka ng pagkakataon na maka-acquire ng kung ano man, bahay, lupa, kotse, you grab the opportunity, lalo na alam mo sa Panginoon ang galing. Amen? Testimony po yun na provider ang ating Panginoon. Pero wag yun yung ating maging goal. Wag yun yung ating maging goal. Kasi dadalhin naman tayo talaga ng Panginoon. And He is not unjust na yung plano niya sa atin, iibahin niya. No. Kung ang sinabi niya, I have come to give you life and have it more in abundance, yun ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Pero hindi laging sa pamamagitan lamang ng mga material na pagpapala. So, tinuturuan tayo ng Panginoon that rather than accumulating wealth, nandun po na tayo po'y magtiwala sa Kanya. So, in today's fast-paced, consumer-driven society, ang message po na ibinibigay sa atin na napaka-relevant is to prioritize
spiritual wealth, and relationship over material gain. Amen? Sabi po, let us prioritize spiritual wealth and relationship over material gain. Anong mahihita at mapapala natin kung nasa atin ang lahat ng yaman? Pero kung wala naman sa atin ang Panginoon, hindi naman natin nagagawa yung perpektong kalooban ng Diyos, wala pa rin tayong kapayapaan. Pero sa mga maliliit na bagay na napagpapasalamat natin, yung meron tayo ngayon, pinagpapasalamat natin, di ba napakapayapa ng puso at nagbibigay ng kakontentuhan, kasapatan sa buhay? Na hindi ka na nagangad na marami. Yes, we are always praying, Lord, pwede bang ganito? Walang masama doon. Kasi ano po yan pero wag lang doon. Wag naman yun na maging priority natin. Magpayaman tayo spiritual. Amen? Hallelujah, mag-aaral tayo ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Yung relationship natin sa Kanya, alagaan po natin. No? At nandun po na, bigyan po natin ng yung pagpapasya po natin na patuloy na lumalim pa sa Panginoon, sa Kanyang salita, makilala pa siya sa biblical na kaparaanan na huwag pong mawawala. So, and we can experience God's presence by grace through faith. We must have faith in God's promise to experience it. Ang grasya ng Panginoon, nandiyan po yan, sagana sa buhay po ng bawat isa. Pero para po matap po natin o matanggap natin yung biyaya, kailangan po natin ng pananampalataya. At kung ano man ang mga bagay na pinapanampalatayanan mong magaganap sa iyo, yun ang magaganap. Pero yung mga bagay na hindi mo inaasahan, minsan, grasya pa rin ng Panginoon, dumarating. But not most of the time. Because yung mga dumarating sa atin, yun talagang pinaniniwalaan natin. So, learn to accept and live out His perfect will in order to experience His presence and let His presence be manifested in our life. Masarap kaya merong relasyon tayo sa Panginoon, di ba? Di ba, yung kanina, yung inaawit natin kanina, I think I'm falling in love with Jesus, with God. Masarap pong ma-fall in love sa Panginoon. No? Araw-araw. Kesa ma-fall in love ka sa maling tao. Yung sabi ko na nga ba, may magre-react. No, di ba kasi hugot po yun, hugot ng iba. Na, buti nang ma-fall ka sa Panginoon. Ma-inlove ka araw-araw. Kesa ma-inlove ka sa isang tao na hindi ka naman mamahalin. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi, totoo po yun, di ba? Tayo may katangian pa naman tayo, no? Yung iba sa atin na kapag nagmahal tayo, talagang bigay todo, di ba? Sabi ng mga magulang natin, magtira ka naman para sa sarili mo. Di ba? Ganun po yung mga payo ng mga magulang, you know? Magtira ka naman para sa sarili mo. Pero alam niyo po sa Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, araw-araw, hallelujah, kakaiba po yun. Kakaibang karanasan. Yung lalim, yung lawak, yung sukat ng pag-ibig ng Diyos, bawat araw may excite ka eh. Kaya nga sa atin, sa pamumuhay sa grasya, hindi po tinuturo na dapat mahalin natin ang Diyos lang. Yung bang tayo yung magmamahal sa Diyos. Sa bawat araw, damahin mo lagi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sa bawat araw, and you will falling in love over and over and over again kapag nararanasan mo sa bawat araw yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo na iisipin pa na humiwalay sa Kanya. Na kahit sa maraming pagsubok na dumarating. And God's presence is a source of peace and joy to our lives. Basahin po natin sa Romans 15, verse 13, sa The Passion Translation po. Romans 15, verse 13. Sabi po, sa The Passion. Sabi po, now may the God, the inspiration and fountain of hope, fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace. So sabi po, uncontainable joy.
Yung hindi masukat, hindi mo makontain na kagalakan sa puso. And perfect peace as you trust in Him. Perfect peace. Hindi po yung peace na binibigay ng sanlibutan, pansamantala lang po yun eh. Pero yung peace na galing sa Panginoon, panghabang buhay, at pangmatagalan. And may the power of the Holy Spirit continually surround your life with His superabundance until you radiate with hope. So sabi po, may the God, the inspiration, the fountain of hope, fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in Him. So as we trust in Him, as we cling on to the promises of God and the promise of His presence, sabi po, God's presence is a source of peace and joy to our lives. Meron pong kagalakan, dalang kagalakan at kapayapaan. So, doon po sa sumusunod na talata, sabi po, so we take comfort and are encouraged and confidently say, the Lord is my helper. In time of need, I will not be afraid. What will men do to me? So, understanding na sinasabi natin, the Lord is my helper, it transforms our perspective on fear and security. So, binabago na nito, inaalis na nito sa atin yung takot, at yung bang kawalang seguridad. Bagkus, kapag nandun po na, dinideclare po natin at pinaniniwalaan natin that the Lord is our helper. Sabi po, nandun po yung pananaw natin babago about yung ating pong fear at yung ating pong security. So, in Hebrews 13:6, it allows us to confidently declare, the Lord is my helper. So, the promise provides stability and peace, encouraging us to rely not on worldly possession, but on God's eternal provision. Hindi po tayo dapat manangan lamang sa mga, sabi po, worldly possession, but on God's eternal provision. Yung earthly possessions, nilipas yan. May iwan natin sa mundo. But yung God's eternal provision, mananatili magpakailan, kailan paman. So this recognition shifts our dependency from human effort. So living under the grace of God. Sabi po, this recognition na sinasabi natin, the Lord is my helper, shifts our dependency from human effort to and material security to divine provision and protection. So, binabago nito ang ating pananaw na magmula po doon sa pamumuhay natin na tayo naniniwala sa sarili natin, sa magagawa natin, magagawa ng iba para sa atin, ay nagsisip po ito patungo doon sa sinasabi pong divine provision ng Panginoon at protection na pinagkakaloob niya. Hindi na tayo nananangan sa magagawa ng iba para sa atin o sa sarili natin, kundi naniniwala na tayo sa Diyos na siyang magbibigay ng lahat ng ating pong pangangailangan at siyang mag-iingat sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So courage and steadfast faith arise from deep trust in God. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. A very practical message. Let us just embrace the promise of God's presence in our lives. At, hallelujah, maaring sa pagsunod natin, marami pong oppositions, may gagawin ng kaaway, but in the presence of God, hindi po kayang gawin ng kaaway yung gusto niyang gawin para sa atin. Sapagkat greater is He who is in us than the devil who is in this world. Amen? Makapangyarihan ng Diyos na sumasa atin kaysa sa Diyos na sa libutan pong ito. And if we will only acknowledge, mula umaga hanggang pagtulog natin, kasama natin ng Panginoon. Paglabas natin ng bahay, pag-uwi natin, sa lahat ng bagay natin gagawin, walang hindi kayang i-provide ng Panginoon. Magtiwala ka lang. Amen? So, magpatuloy ka lang. Medyo, yung labanan, bumibigat. Pero sa anumang labanan, sabi po, tayo po'y mananagumpay na eh. So wala pa rin kaso, mabigat ang labanan, nandiyan ang kaaway, mga impluwensya ng kaaway sa nakapalibot sa atin, mga bad news na narinig po natin. But there is always a good news. And the good news is, we have Jesus. Now we have Jesus in us. Kaya kung nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, sabi po, I will not fear what men can do to me. Samantalang, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. So, saan tayo kakapit? Sa pangako ng mga tao na pwedeng mabaon sa limot,
o walang kakayanan na gawin yung gusto nilang gawin para sa atin, o tayo po yung mga hawakan doon sa sinasabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Susuportahan kita, hindi kita iiwanan. Totoong sinasabi ko yan, panghawakan mo. Amen?